Masaya at maligayang pagkikita po muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso sa Hagun. Dito po, kay Isaiah chapter 12 verse 2, ang Diyos ay aking kaligtasan. Pagbati po. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang may gawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon mo Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mapaginaming Panginoon. Naririto po ako muli sa iyong harapan at paanan, O Diyos Ama. Nawa ay mabigyan mo ako ng iyong o mapahiram mo ng iyong katalinuhan at mabigyan mo ako ng ganap na pangunawa sa katutupad ng aking mga gawain ito para sa iyong mga nilalang. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite through the courtesy of Facebook. Andito po sa aking episode 18, 18 po, kung saan may caption po ako ng aral ni San Pablo sa mga sa ikalawang mga taga-Korinto, mga kapatid. Dali lang po. Binabago ko po siyang yung dito po sa Korinto, ikalawang Korinto po, kung saan dapat po nating matutunan dito sa ang templo ng Diyos na buhay. At chapter 6 po, verse 14, patuloy po hanggang 18. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama meron ang katwiran at kasamaan? O anong pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman? At anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? O anong bahagi meron ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Yan po. Binanggit po rito na kung anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Ang templo po ng Diyos ay tayo mga kapatid. Ano po? Na kung saan ay pinagbabawal nga po ng ating Panginoon Jesucristo ang paggamit, pagsamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Na kung saan wala pong kapatawaran ito. Na kung hindi po kayo ninyo tatalikuran mga kapatid, ay mapapahamak po ang inyong kaluluwa doon sa apoy na walang hanggan. Ano po? Ngayon po mga kapatid, ay kung kayo nga po ay makukuha ninyo o magagawa ninyo tumalikod na, gawin nyo na po ngayon mga kapatid. Hanggat malaki pa po ang panahon natin dito sa lupa. Kasi po pagka tayo ay binawian na niya ng buhay at hindi tayo nakakapagsisi sa ating mga kasalanan, wala na pong biyaya maghihintay sa atin, wala na po. Kundi yung pong one day judgment. Ano po? Ngayon po mga kapatid, ito po ang sinasabi pa niya sa patuloy po sa 16.
Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila. Ayan po, lumabas sa kanila. Kung mga Diyos-Diyosan, umalis kayo. At humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Pagka po lumayo kayo, tatanggapin niya kayo. Ano po ibig sabihin nun? Na pagka hindi kayo lumayo doon sa mga Diyos-Diyosan ay sadya pong hindi kayo niya tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayan po. Dito po sa chapter 7, ang sabi pa po ni San Pablo, mga minamahal, yaman taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili. Ano po lilinisin? Yung pong ating mga kasalanan. Magsisi, magpabautismo, magbalik loob sa Diyos. Ayun lang po ang ating susi, ang ating pong kalasag, ang ating pong weapon para sa salvation. Mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ayun po. Gagawin nga niya po tayong banal kung tayo po ay makuha nating magbalik loob sa Kanya, mga kapatid. Paano na nga po pagka tayo ay hindi naman natin makakuha mga pagsisi? Ano po, at wala naman po kayong wala po kayong pagsisikap na makapagsisi. Paano po ang gagawin, mga kapatid? Ano po? Ngayon, dito po sa chapter 8 po na 2 Korinto, mga kapatid, tungkol naman po ito sa pagbibigay. Ano po? Sa verse 1, patuloy po muna tayo hanggang 5. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ayan po. Sa verse 3 po, ako ay nakakapagpatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Ayan po. Ito po kasi mga kaloob na ito, mga kapatid, well abused po ng ibang mga ngaral na ang target lang naman po sa inyo ay ang inyong tithes. Ayan po. Na kung saan wala naman po sila yata na ninanais na mailigtas sa inyong kaluluwa. So lang po nila iligtas ang kanilang tiyan. Ayan po. Ano po? Mag-ingat po kayo dyan, mga kapatid. Marami ko pong beses sinasabi sa inyo, itong mga bula, mga ngaral na ito, na pag-ingatan po ninyo ang inyong kaluluwa. Isa lang po ang ating kaluluwa, mga kapatid. Hindi katulad ng mata natin, dalawa. Tenga natin, dalawa. Ang butas na ilong natin, dalawa. Kamay, paa, dalawa. Ang kaluluwa po natin, isa lang. Pagka iyan po ay nahulog sa ilalim, ay papaano na po? Wala na pong pag-asa na umahon kayo doon. Habang ang panahon ay panahon, nandun po ang mga makasalanan, yung mga unrepentant,
yung mga sadyang mamamatay tao. Basta po yung lahat ng gumagawa ng masama na hindi nakapagsisi, na hindi nagpabautismo ay mahuhulog po sa kalaliman. Hangarin po natin mga kapatid na tayo ay maisalba natin ang ating kaluluwa. Dahil isa nga lang po ang ating kaluluwa. Hindi kayo maililigtas ng inyong asawa, kapatid, magulang. Maging ang Panginoong Jesucristo po, with all due respect kay God, hallelujah, glory to His highest po. Maging siya ay hindi kayo maliligtas. Bakit po? Kasi nga po, sa pagharap ninyo sa Kanya, natagpuan niya kayo marumi, na hindi kayo nakapaghugas ng kasalanan, saan niya po kayo ipadadala? Ayan po. Sa verse 4 po, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Ayan po. Dito po sa kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang mga kaya. Ay sa verse 5 po, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ayan po. Ano pa't kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya ay nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Sa verse 7 po, ngunit yamang kayo sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Ano po yung biyaya, mga kapatid? Ito po yung kaligtasan ng buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng Diyos na buhay, na kung saan sadya naman pong igagawad niya. Ano po? E paano na nga po kung kayo hindi na makapagsisi? Katulad nga ngayon, tayo po ay nasa end times na. Ano po? Kung saan nagsisiputan na po ang kung ano-anong mga kalamidad, bagyo, baha, landslide. Katulad po nga ito, dinaanan tayo na naman ng bagyo si Paeng, kung saan po ay marami ring napuksa po. Kawawa naman po. Marami na naman po nasirang ari-arian. Ang mga kapatid natin nawalan po ng bahay yung iba. So, paano na po sila? Kaya nga po ako'y nananawagan sa mga iglesia, ay sasaktan ko po ang inyong damdamin, mga kapatid. Nawa po ay tulungan po ninyo ang ating mga kapatid. Kahit na po sila hindi ninyo kamiyembro. Huwag po kayo magtangi ng tao. Dahil ang Diyos po natin hindi po nagtatangi ng tao. Kahit nga masamang tao po, binubuhay niya. Bakit? Dahil inihintay niya po magsisi, masamang tao na yun. Ano po? Ngayon, pagdating naman po sa pagtulong ninyo, yan po ay aariin ng Diyos. Na yan ay kabutihang loob ninyo, naggaling sa inyo, ay tatanggapin niya po kayo. Oh. Hanggang ngayon po, nagdurusa ang ating mga kababayan sa Kabisayaan, sa Mindanao, maging dito sa Luzon. Ay mag-ambag naman po kayo, mga kapatid. Paano na nga po kung kayo ay hindi makakapag tulong? Paano po kayo matutulungan ni God? Kasi nga po, ay kailangan po natin, mga kapatid, yung pagtulong natin. Kung ako lamang po may kakayahan tumulong na pinansyal, ay hindi nyo na pa ako kinakailangan
sabihan, hindi nyo na po kinakailangan pakiramdaman kung ako ay tutulong. Kundi, sa anumang kaparaan ay paabot ko ang aking tulong po. Sa ngayon po, wala po talaga akong pinansyal na kakayahan. Kaya nga ito po, binabasa ko po yung sa pagbibigay at saka sa ambagan po. Dito po sa chapter 9, verse 1 to 5 po muna tayo. Ngayon, kalabisan na para sa akin ang sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking pinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakakapukaw sa karamihan sa kanila. Subalit aking sinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Sa verse 6 na po tayo. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aari rin ng bahagya. Ayan po. Sabi po ni San Pablo, ang paghahasik, yan po ay pagtulong. Pagtulong ng bahagya ay mag-aani rin naman ng bahagya lang. Ano po? At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ayan. Sino nga po ang magbabayad niyan? Sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, hayaan mo ang Diyos Ama mong ang Diyos Ama mo ang magbayad sa iyo. O di lumalabas po na may utang pa pala sa inyo ang Diyos Ama matapos na kayo tumulong. Ano po? Ngayon niyo po panahon ng kalamidad. Na kung saan nga po, maswerte nga po tayo nandito sa comfort na ating bahay, ating tahanan. Pero yung po mga nawalan ng tahanan sa Kabisayan, yung mga inanod ng tubig, yung mga natabunan ng lupa, na hindi na po makita yung iba, kawa-awa naman po. Oo nga po, ang ating gobyerno ay tumutulong. Huwag naman po sana nating iasa lahat sa ating gobyerno. Ano po? Paano naman? Nakakaawa po. Have mercy on them. Mga kapatid, yung mga karamihan na nagsasabi na sila ay makadiyos. Pero sa tao lang po, hindi naman niyo maigawad tapos sa Diyos pa. Oh. Kung kayo po ay makadiyos, ay maging mga tao rin po sana kayo. Ayun po. Ano po? Dito po sa verse 7 ng chapter 9 po ng 2 Korinto pa rin, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Iniibig po ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig po yung pagka nasiyahan sa inyo ang Diyos, siya ay may laang biyaya sa inyo. May laan siyang pangako sa inyo, mga kapatid. Kaya nga po ang sinasabi niya rin po, tulungan natin ang mga ulila, ang mga babaeng balo. Ano po, ang mga dukha, tulungan po natin sila. Kung saan nga po, ay ito po ang priority ni God. Ang mga dukha at ang mga babaeng balo. Yung po mga sinasabi ko na salanta, ay dukha rin po sila sino pa ba naman po ang tutulong sa kanila? Kundi tayo rin naman tutulong sa kanila. Kumilos naman po sana kayo, mga kapatid. Huwag na po sana kayo magpatumpik-tumpik. Dahil tulong yan, tulong po. Na kung saan nga po aariin ito ng Diyos. Para sa inyo, gagantihan niya kayo ng biyaya.
Sa verse 8 po ng chapter 9 pa rin ng ikalawang Korinto, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ayan po. Gaya na nasusulat, siya ay nagsabog, siya ay nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. So verse 10 po, siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Ayan po. Na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob. Na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sasaganain naman po pala kayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, kung halimbawa magbibigay kayo ngayon na kakaunti, ay kakaunti rin po ang inyong aanihin. Magbibigay kayo ng sagana din po ang inyong aanihin galing sa Diyos. Pero maliit at malaki po, yan po inaari ng Diyos na tulong. Magiging ano po ninyo yun magiging pinakabiyaya ninyo pagkakaharap sa Kanya sa one day judgment niya. Sapagkat sa verse 12 po, ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ng Kristo at dahil sa pagiging bukang palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao. Pagbubukas palad po sa pag-aambag. Hindi masakit sa inyong kalooban, kundi bukal sa kalooban po ang pagtulong. Habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang di maipaliwanag na di mailarawang kaloob. Ayan po. Hinihiling nga po ni San Pablo, ni God through San Pablo ang inyong pagtulong, pag-ambag. Ano po? Na kung saan nga po oo nga po, kinakailangan po ng isang iglesia ang inyong mga ambag. Pero sana po ay sadyang naitutulong. Ano po? Ang iba ko kasi ay sadya namang inaangkin na nila yung inyong tithes, kung saan nga po ay ito po ay dapat na inyong pagtibayin po ang inyong pananampalataya, mga kapatid. Kasi po sila po ay sana ang pakay po nila ay magligtas ng kaluluwa. Ako po ay sasabihin ko sa inyo, ang pakay ko sa inyo ay makapagligtas po ng kaluluwa. Ayun po. Although na ako po ay siyempre nangangailangan din ng mga material na bagay ng may pambibili, ay ako po ay nagtitiis. Niyo po.
Gustuhin ko man po makapag-ministeryo sa iba-ibang lugar katulad sa mga kulungan. Sila po yung mga nakakulong, yung mga nangangaliligaw sila ng landas. Iniuutos po ng Panginoon Jesucristo na dalawin ang mga nasa kulungan, ang mga nasa pagamutan. Kasi po pagka dinalaw sila ng isang mangangaral, ay magkakaroon po sila ng kaliwanagan. Magkakaroon sila ng pagkakaroon ng kanilang kaluluwa at ng kanilang kalooban. Dahil nga po, halimbawa, itong mga nakakulong, sila nandun sa isang masikip na kulungan. Gusto ko po sana sila mabigyan ng kahit na kaunting ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ko nga po magawa dahil wala po akong kakayahan, pinansyal na kakayahan para gawin yun. Pero sana nga po sa mga susunod na araw, ako po hihiling sa inyo ng kaunting halaga o kaunting pera po para kung yan po ay maiipon na akin po magagamit sa pagmiministeryo. Natitsakin ko po na kung meron man magamit sa akin personal, sa pagkain siyempre, o sa transportasyon, ay doon ko po siyempre kukunin. Pero kung isipin ninyo na ako ay magpapayaman, hindi po. Dahil hindi ko po ako ninais na yumaman sa pera o sa mga material na bagay. Ang gusto ko po nga ay makapagligtas ng kaluluwa. Yan po ay sa tulong po ninyo. Kung ako ay mabibigyan nga po ninyo ng pinansyal na tulong. Dumako po tayo dito sa Daniel, kay Propeta Daniel po. Sa chapter 7, verse 23 hanggang 25. Kung saan po, ay itong sinundang episode na po na ito ay akin pong binanggit sa inyo yung Antikristo. Noon pa po sa unang tipan ay marami na rin pong bumabanggit ng mga propetas tungkol sa Antikristo. Meron po kasi akong kikilalanin ko na siyang kapatid o ka-Facebook friend na sana daw ang aking iaral sa inyo yung nasa ikalawang tipan. Hindi naman po siguro hindi ko masasabing hindi tama, pero kaya nga po may sinabing unang tipan, unang mga utos ito, unang mga hula. Wala pa po ang ating Kristo dito, kundi nandito po sa lumang tipan ay ang Panginoon ng mga hukbo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya rin po ang Panginoon ng mga hukbo. Siya rin po ang ako ay si ako nga. Ang Panginoon ng mga hukbo, ako ay si ako nga, at si Jesus ay isa po. Ayan po. Akin po pinaliwanag yan sa mga nakaraang episode. Sa episodes hindi pa pala po. Bukas po aking ihatid sa inyo kung paano naging ang Panginoon ng mga hukbo, ako ay si ako nga, at si Jesus ang ating Panginoon ay isa lang, siya lang po. Dahil sa Kanya po ipinamahala ang langit at lupa. Noon pa po nung pinamahala sa Kanya, akala nyo po ba ay dito lang sa bagong tipan pinamahala? Hindi po. Dahil tayo po binigyan ng Diyos ng sapat na kaisipan para unawain. Hindi po ba? Ngayon, ito po sinasabi ko na sa Kanya na pinamahala ang langit at lupa. Dahil ang sanlibutan po ay ginawa dahil sa Kanya, sa ating Diyos, ating Panginoong Yesus. Na noon po, nung kinreate nila ang sanlibutan, ay wala pa pong Jesus noon, kundi Panginoon Diyos pa lang.
Ano po, wala pa pong Jesus noon. Nagkaroon lang po ng Jesus nga dito sa ikalawang tipan na ginawang Kristo, na ibig po sabihin ng Kristo ay Mesayas po. Akin po ihati dyan sa inyo bukas, pero sandali lang po, sigurado magiging paliwanag ko bukas. Pero kung aabot, ay akin pong ihahayag sa inyo ngayon. Kasi po, hindi po ako nagtitipid ng oras sa inyo mga kapatid. Doon po sa isang kasi social media site, ay pagka more than 1 hour na po ayaw na tanggapin ng video. Less than 1 hour po. Ano po. Pero akin po sisikapin na mapahaba pa ito. Itong pagda-live ko. Gusto ko nga po sana makapag-live sa YouTube. And diferensya po, luma na po itong aking cellphone. Ang sabi ni YouTube ay kinakailangan mag-upgrade ako ng cellphone. Dahil yung pong kanilang signal ay malakas na po. Although na nakakapanood po ako ng YouTube, pero pagka nag-live ka po ay hindi po nila kayang hindi po nila kayang yung mabagal kong signal. Ayun po. Dumako na po tayo dito sa Daniel chapter 7, sa Antikristo po ito, no? Verse 23, chapter 7 po ng Daniel. Ganito ang kanyang sinabi. Ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. Ito pong sinasabi siguro po na 4 na hari. Magkakaroon po siguro tayo ng hari ng North, South, East, West. Ano po? Yun po ang akin nasa isipan. May tumawag kasi hindi niya alam na nag-live ako. Dito nga po sa chapter 7 ng Daniel, ng propeta Daniel, sa verse 24, tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari. Ito po ay 10 sungay, 10 bansa po. Ano po? At ang 10, babangon ang 10 hari. Ayun nga po yung mga presidente, mga hari. At may isa pang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna. At kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ito po yung Antikristo eh. Babaksak pa niya yung 3 hari. 4 po sila eh. Dahil gusto niya pong masolo ang pamamahala sa lupa. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan. Ito po, yung mga sinasabi ko binabanggit ko nung mga nakarang episode na magsasalita nga po ng kalapastanganan sa Diyos. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Binanggit ko rin po, itong lilipulin niya, ang Antikristo po, ang mga banal ng kataas-taasan, ito po yung purging. Yung hindi sumamba sa kanyang larawan. Ito po. Hindi ko po masabi sa inyo kung kasi bibigyan po ng buhay ng halimaw yung larawan niya. Hindi ko po masabi kung saan dyan larawan po itong literal na larawan o meron pang ibang term. Kung saan pa sambahin niya po ang tao. Ngayon, yung mga sumamba ro, napatatakan niya na yung kanyang 666 sa noo, tsaka dito sa kamay. Po. Yung mga hindi ayaw tumanggap, yung mga tumangging tumanggap, ito nga niya po lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Kasi nga po ayaw sa kanya eh. Ito po yung sasabi kong purging of the saints, the followers, the holies, and the faithfuls, and the prophets po. Ayan po yung paglilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Yan po. No? Ngayon, ay dito po,
ay kung hahangarin ninyo mailigtas ang inyong katawan lupa, fine. Pero you need to worship the Antichrist, which is beyond your control na how will you save your own soul. Ayan po. Wala na po kaligtasan. There is no more glory for your soul, kundi doon sa lalim ng apoy. Ito po, at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Magiging powerful po kasi itong Antikristo nito kasi binigyan din siya ng kapangyarihan na gumawa ng kababalaghan para kayo iligaw, para test of faith na rin po ninyo. Ngayon po, nasa Israel na raw po ang Messiah. Kung po kayo maniniwala dyan. Sa akin po, sa aking sarili po, ay hindi pa naman po siguro siya ang Antikristo. Kasi po ang Antikristo, iniintay pa niya po siguro na magawa o matapos gawin ang ikatlong templo sa Jerusalem. Kung saan ito po magiging seat of power niya. Doon siya magsasalita ng kalapastanganan laban sa kataas-taasan. Sino po ba ang kataas-taasan? Di ang Diyos Ama. Ano po? Ngayon nga po, magro-rule siya po ng isang panahon, sa pampanahon, bali 3 panahon at kalahating panahon. Hindi po natin malaman kung yung isang panahon na 1 taon o 10 taon o ano. Basta't panahon po ang sinasabi dito ni Daniel. Isang panahon, basta po 3 panahon at kalahati yun. Ano po? At sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. Ayan po, mga panahon at kalahati ng isang panahon. 2 panahon po pala at kalahati. Hindi po natin, ang iba po, ang interpretasyon nila, 1 taon lang to. Yung panahon na sinasabi ko ni Daniel. Ulitin ko po, no? Sa verse 25, at siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. At sila ay ibibigay sa kanyang kamay. Sa kanyang kamay po yung Antikristo. Hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ay mahaba po pala Hanggang sa isang panahon, mga panahon. Hindi marami pong panahon. Marami pong taon siguro. At kalahati ng isang panahon. Nga po, ang interpretasyon nga po ng iba ay 1 taon lang isang panahon. Ano po itong binabanggit ng mga panahon? Ay di napakatagal po magre-reign ni Antichrist sa atin. 1 libutan. Hindi po, wala nga po nakakalam po yung 1,000 taon na pamamahala ni Jesus Christ bago niya pakawalan uli si Satanas. Wala po nakakalam kung nag-umpisa na, kung nag-uumpisa na o mag-uumpisa pa lang. Ayun po. Yung 1,000 taon ni Jesus Christ. Ano po? Sa verse 26 po, pagkatapos nito, ang hukumang ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. At ang kaharian, sa verse 27 po, ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal na kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod susunod sa kanya. Ito pa yung matapos na wasakin ng Panginoon Kristo itong Antikristo at ang mga
at si Satanas po. Ulitin ko po, ang interpretasyon po ng iba sa panahon na sinasabi ni Daniel, isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Kasi binanggit po, isang panahon, at kalahati ng isang panahon. Meron pa rin pong binanggit, mga panahon. Hindi po natin alam kung gaano katagal itong panahon na ito sinabi ng Diyos kay Daniel. Ano po? Pero para po sa akin na hindi lang isang taon to, dahil napakadali po eh. Kasi, isipin nyo na lang nung kayo'y bata, tapos ngayon matanda na kayo. Di ba parang kailan lang tayo mga bata? Ang bilis ng panahon. Ano po? Kung sasabihin nga, ihahambing nga isang taon, isang dali lang po. Isang panahon daw, mga panahon. Ayan po. Ngayon po, mga kapatid, binanggit ko na lang din po yung Antikristo ay sana po pag-ingatan ninyo inyong kaluluwa. Kung saan nga po isa lang to. Ngayon, parating na po ang mga pighati parusa. Ngayon, Panginoong Kristo na ibibigay niya sa atin para tayo magdusa. Huwag po kayo magdiniwala dyan sa rapture na yan muna. Na magra-rapture muna. Tapos darating daw ang Panginoon Kristo. Nasaan po nga yung Great Tribulation? Yung ating mga parusa na kinakailangan ng na kinakailangan pong maganap. Nag-uumpisa na nga po eh. Yun po ba? Ngayon, baka po mailigaw kayo yung mga ginagawa na yan. Ano po? No, itong mga, kasi po minamadali nila yung pagkuha sa inyo, itong mga bulaang mga ngaral na ito. Kasi po ang habol nga nila, tithes. Kung kayo nga aanib sa kanya, magkakaaya kayo, makakilala nyo, oy, punta tayo dun. Pinahahayag ng taong yun ang rapture, katapusan daw. Hindi po yun. Ang tinatawag pong katapusan ng sanlibutan, ang sanlibutan po ay kasalanan. Tatapusin po ng Panginoong Kristo ang kasamaan sa sanlibutan. Yun po. Pero kung iniisip ninyo na magugunaw ang mundo, wala pong sinabi, nagugunawin niya ang mundo. Kundi, papalitan niya po ang kalupaan at ang langit ay kanyang papalitan. Hindi po gugunawin. Papalitan po. Iba po yung pagkaunawa ko ng papalitan at paggunaw. Kasi iniaaral din po ng ibang samahan yan eh. Kasi tingin ko, ang aking assessment po ay sila nagmamadali na kayo ay kanilang masilo. Ngayon po, ito nga po yung mga kalamidad natin, bagyo, lindol, taggutong, tagtuyot, digmaan, lawlessness, ayan po. Nangingibabaw na po. Kita niyo po sa Iran, kulang na rin magkaroon ng civil war. Sa Russia po, restless na rin po ang mga Ruso dahil sa mga nangyayari sa paligid nila. Lalo sa mga mag-anak nila napupuksa sa digmaan. Ayan po. Saan pa po? Sa iba pang dako pa na nagdidigmaan. Ngayon po, nagigirian ng North Korea at South Korea. Na nangyayari po, they are intimidating each other, no? Na in war, there is no winner. Wala pong winner sa digmaan. Wala. Puksaan ang mangyayari po.
Bagamat yan po ay sinalita ng ating Diyos ay sadyang mangyayari. Digmaan, paglindol, tagutong, salot, pagsabog ng mga bulkan. Bagamat ito ay pasimula pa lamang, yun po ang sabi niya. Ito niyo, simula pa lang. Dahil po napakaraming pigati ang nakatala sa pahayag po ni San Juan o Apokalipsis po ni San Juan. Napakadami po. Lahat po ay magdurusa kahit ang kanyang mga hinirang. Lahat po. No one to be spared from his wrath and anger. Tapos, kayo magra-rapture. Ang rapture po kasi ang sinasabi ni kukunin na ni God ang mga tao ay hindi po right after na tayo magdusa po. Ano po? Dahil sabi nga po ni God, ni Jesus Christ, ang anak ng tao, ay paikliin nga niya po ang mga pigati dahil sa hinirang. O, di pa salamat po tayo sa mga hinirang. Pinaikli ni God ang mga pagdurusa natin dahil sa mga hinirang. Ayan po. Unawain niyo po sana yung mga talata sa Biblia. Ako po ay nagsasalita rin ng pamamagitan po ng banal na salita ng Diyos. Hindi, sa palagay ko naman po, hindi naman po ako sumusobra. Ano po? Mahalin po natin ang ating kaluluwa. Isa lang po ito. Hanggang dito na lang po muna tayo mga kapatid. Sana po, ako ay napaghatid sa inyo ng magandang balita galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. Kalimutan po ang mga Diyos-Diyosan, mga pagkain inihandog dyan, yan yung pistahan. At yan tinatawag yung pista ng mga patay. Ang patay po ay patay na. Hindi na niya po alam ang kanyang malay. Wala naman pong pinagbawal si God na huwag niyong ipanalangin. Pero kung mag-ipagpipista po ninyo, sa demonyo po yan. At yan nalalapit na naman ang tinatawag ng Pasko ng mga pagano, na kung saan ay inyong ipagbubunyi na naman ang inyong mga Diyos-Diyosan. At umano ay birthday ni Jesus Christ. Iba pong Jesus yung pinagse-celebrate ninyo ng December 25. Iba po yung Jesus namin. Ang Jesus po namin ay siyang tunay na nakaluklok sa kanan ng Ama, sa kataas-taasan po. Wala na pong iba. Ayun po. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa. Manaming lahat. Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon mong Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, maamo at mapaginaming Panginoon. Naririto po kami sa iyong harapan, O Diyos, upang kami magpasalamat at pinaunlakan mo kami na ikaw ay aming makapiling sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tawa po, O Diyos, kami ay mapahiram mo na iyong katalinuhan. Buksan mo ang aming kaisipan at damdamin upang maunawaan namin ganap ang iyong mga salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang. Amen. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa pang-araw-araw. Patawarin sa aming mga utang, para ng pagpapatawad sa nakakautang sa amin. Layo mo po kami sa lahat ng masama. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kataas-taasan, ikaw na nabubuhay, magpakailan-kailan paman. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, ay aming mahalin, ibigin, gaya ng pagmamahal at pag-ibig na inilalaan at pinibigay mo sa amin. Marapat na ikaw ay aming pasalamatan, luwalhatiin, purihin, sa mga kadakilaang iyong binibigay sa amin. Ikaw na nabubuhay, magpakailan-kailan paman.
ang kaisa-isa at tunay naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hanggang sa muli po mga kapatid, pagpapala at biyaya galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo ang hatid sa inyo. Amen.